Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Device. Minsan kasi mawawala itong audio natin. Anyway. So, okay. Kanina mayroong isang tawag nito, yung mayroong isang mangangaral ng yung tinatawag na Kristohanong Madasigon. Shout out kay Sister Yuri. Sabi niya, kinantapan niya ang kanta daw ni Yoyoy Rebelyame. Yoyoy, sabi niya, si Yoyoy Rebelyame. Sandali lang, medyo wala nitong background natin. For us to know, hindi po Yoyoy Rebelyame yan. Dapat sanang malalaman nyo, Yoyoy Villame, hindi Rebelyame. Ano ka ba naman? Hindi ko na-correction sa na-correct doon sa in-upload kong video. Ang talagang kinanta niya na bibiakin daw ang rebulto ng mga banal. Bakit kaya mahilig siyang bakit kaya mahilig siyang magbiak ng mga imaheng banal? Hindi naman ang pinunta ni Magellan dito is yes, of course, nagbigay siya ng imahe na Senyor Santo Niño. Pero hindi, wala namang utos na biakin ninyo ang imahe dahil Diyos-Diyosan yan. Bro, God bless si Jingjing Ursal. So, bro, i-confirm mo lang kung punta ka na dito ha, dahil para naman magkita tayo. Salamat nga pala sa inyo. So, si Sister Yuri, gandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sir lahat. Si Brother Edwin Nerosa. So magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood. Alam nyo ba, ang mga ibang sikta kasi mahilig sila magwawasak ng mga imahe sa mga banal dahil dyan sila kumakapit. Akala nila siguro alam na naman ano ba, sino ba akala nila siguro na tawag nito yung baka naman yung Katoliko ay maniniwala sa kanila. Ala na, panis na yung pander ninyo. Panis na yan. So alam ninyo, meron din akong nakita na video, yung magpapastor na sana siya, hindi siya natuloy. Buti naman. Pero habang binasa niya ang Biblia, mayroon siyang mga nakikitang maligno, mayroon siyang nakikitang kung ano-ano na lang ang nakikita niya. At dumating na sa punto na he don't believe Bible. Diba na-shared ko yan sa Facebook? So mahaba-haba rin yung kanya, yung vlog niya. Pero ito yung mga nakakita, Brad, okay lang ba yung nakakita tayo ng mga demonyo, Brad? Yung mga kapre, yung gano'n. So, mayroon tayong tatlong ori ng ating mundo. Tulog ka klaseng kalibutan ba? Ano to? Yung natural world. Itong natural world, ito po yung tinitirhan natin. Yung preternatural world at saka yung supernatural world. So, wala nang mas mahigit pa sa supernatural world kasi yan na po yung langit. Pag sinabi nating preternatural world, ito po yung mga pinamumugaran na mga fallen angel. Kaya kung sila po yung mga winawalis ng Panginoon, mga demonyo in short. The spirit of demon. Kaya nga,
mayroong mga, sasabihin na lang natin na lugar na infestation. So, pag sinabing, Brad, bakit yung nakikita ko talaga sa, no, Brad, sa punong, tawag nito yung, sandali lang ha, ba't may mga lamok to? Oh, nakikita ko talaga sa puno na nangka, Brad. Mayroong kapre doon, gabi-gabi. Pag sinabi nating preternatural world, yun yung mga fallen angels talaga. Now, kaya may mga lugar na infestation. So, kailangan natin yung i-deliverance. Kaya, kung nakakita ka ng nakakita ka ng mga maligno, or yung mga the windy, yung mga white lady daw, kung nakakita ka ng ganon, yan po, open po yung third eye mo. So, pag open yung third eye mo, hindi maganda yan. Nakakommunicate ka na sa demonyo, di ba? Third eye, yung open ang third eye mo. So, now, pag open ang third eye mo, halimbawa, if sumamba ka, punta ka ng simbahan, nag-attend ka ng misa, uy, nagpapakita sa iyo yung demonyo. Nasa ceiling, nasa gilid ng tabing sa window, di ba? Mayroon kang makikita. Minsan, mapasigaw ka na lang. May mga kasong ganon, di ba? Mapasigaw ka na lang. So, bakit po na-open yung third eye natin? Una, yung tinatawag natin na inheritance, no? Meron tayong mga lolo't lola siguro na may albularyo, kaya hindi natin na break yung relasyon natin sa kanila with regards about albularyo, kaya naging inheritance. Now, pag sinabi nating pangalawa yung tawag nito yung sales of consecration, yung mga pumupunta ka sa mga albularyo, at sinabi ng albularyo ba, kwanto yung mo, yung palad mo is di ba? May mga albularyong ganun. So yung pangatlo yung usage. So ano ba itong usage? Yung nangangarap kang magkakita ng maligno. Yung naglalaro ka ng yung mga Mobile Legend. That's demonic yan. Yung naglalaro ka ng Spirit of the Glass, Spirit of the Coin, yung lumulutang talaga yung that's the doorway of tinatawag natin na evil. So pag sinasabi natin doorway ng evil, alayan yung yan, ang resulta, kaya ma-open yung third eye natin. So kaya iwasan natin ang talagang mga ganong klaseng senaryo, no, na yung ML legit na demonic game. Yes, demonic game yan. That's that's si brother Brother Ping, si Rodo, gandang gabi po sa inyo. Yung itatakod natin yan, yung demonic yung demonic take note is yung mga Mobile Legend is talagang demonic game yan Kaya nga minsan na-open yung third eye, at nirong mga kaso na napupusis talaga mga tao sa sa email, paglalaro ng email. So kailangan i-practice natin, no, yung care. Ano ba itong care? Confession, yung adoration, yung rosary, Eucharist, sacramental. We have to practice that one. Ako nga, mayroon akong dala mga sacramental sa bag ko. Itong mga sinasabi natin na infestation, yung mga demonic infestation, yung gumagalaw yung mga bagay na wala namang nagpapagalaw, di ba? Yun yung mga yan yung mga demonic infestation. Parang ang bait talaga ng demonyo ngayon, Brad. Bakit daw? Nung umalis ako sa bahay, wala namang laman yung rice cooker ko. Pagbalik ko, may sinaing na. Ganon. So, kanyan. Good evening, shout out from Tagum, si John Lloyd Cruda, si Brother Jomel Baloria. Gandang gabi po sa inyo dyan, sa lahat ng mga
nanonood at nakikinig sa ating live. Mayong gabi and to all lakbay and kapuntos. God bless us kaya Pretty Marshall at saka si Sister Marie diyan sa may sa may Hong Kong yan si Sister Marie talaga. So kaninang umaga nagtatakol tayo with regards about itong si discipleship. At kagabi tinatakod natin si tawag nitong Kibuloy. Si Kibuloy kasi alam ninyo bakit kaya Brad maraming nauuto ni Kibuloy? Siyempre talagang gagamitin yung pangalan ni Kristo para mauto yung tao. Demonyo, wala naman sigurong demonyo na nagpapakita at ginagamit yung kaanyuhang demonyo na talagang as in demon talaga siya. Mapula yung mata, may sungay, mahaba yung buntot, mayroon siyang kahit anong itsura, demonyong itsura, walang maniniwala sa kanya. So, yung demonyo para maraming maniniwala ay ginagamit na rin si Kristo. No, kaya kun Bluetooth na imo bugas nako bro. Imo bugas nako bro. Ano po ibig sabihin bro? Yung Bluetooth na imo bugas nako bro. Ano yan? Anong ibig sabihin? JM Gonzaga Guzon. Bro, bisad sa lahat ng mga nanonood. Now, balikan natin konti itong si discipleship. Alam niyo, minsan ko na yang maraming yung kung ano-ano na lang yung pinasikot-sikot ko para lamang kumakagat sa debate itong si discipleship. Pero hindi naman siya kumakagat sa debate. Dahil takot talaga siya sa debate. Si Bon Jovi Bira na amidiri nananggal marbil di kamuto. I don't believe anananggal. Kasi that's demon yan from demon yan anananggal. Kung mayroon ka, halatang demonyo ka. Ba't mayroon ka? Ba't mayroon ka? Itong si Brother Edna Gomela Guipo. So, Kaloy ako. Yan. Si Kaloy ako, sa Tagalog po ito tinatawag na, yung pangalan niya, Kaloy, at saka middle name is, yung middle name niya is at ako. Das ako yung tawag nito yung pangalan. Para bang sa Tagalog ito sa kaawaan mo ako. So, dati pala siyang Katoliko. Now, ano ba ang mangyari sa isang taong lumabas sa simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo at sumama sa mga sulpot? Si San Juan na nga ang may sabi niyan. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Kung hindi ka po kasali sa fellowship na Christ, ikaw po ay lumabas, ikaw tatawagin na Antikristo. At totoo naman talaga sinabi ni San Pablo, 1 Timoteo 4:1 na sa mga huling araw mayroong magsidatingan na lumabas sa kanilang pananampalataya at susundin yung mga pananampalatayang galing demonyo. So magagamit din yung pangalan mo sa Facebook pag-araw ng pag-uukom, yung individual judgment. Halimbawa, ikaw ay mamamatay on the spot. Oh Lord, kaluyay ako, awaan mo ako. Di ka makapasok ng langit nasa tunay ka na, lumabas ka pa. Ito, hindi natin nasagot ang tanong ni Daig. Kapag ka lumabas ka sa simbahang Katoliko, may kaligtasan ba? Kung alam mo ang katotohanan, lumabas ka pa at hindi mo pinagsisisihan yan, hindi ka bumalik sa simbahan, pride kasi dito ako may sahod, dito ako kasi 10%, dito ako mas maganda dito, scholar yung anak ko. Wala ka talagang kaligtasan dyan. Diba ang sabi ng ating banal na simbahan, doktrina po ng ating simbahan, tignan natin to. Sa Catechism of the Catholic Church, number 846. Outside the church, there is no salvation. Yan, How to be understand this affirmation often repeated by the Church Father? Reformulated positively, it means that all salvation comes from Christ, the head through the church, which is His body. Being itself on scripture and tradition, the council teaches that the church pilgrim now on earth. It is necessary for salvation that one Christ is the mediator and the way of salvation. He is present to us
in his body, which is the church. He himself explicitly asserted the necessity of faith and baptism, and hereby affirmed that the same time the necessity of the church, which means enter through baptism as through a door. Hence they could not be saved, who knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it. Hindi pala maliligtas. Alam mo na yung katotohanan, lumabas ka pa. So Brad, paano yung mga nasa ibang sekta like mga Seventh-day Adventist na sila po ay namamatay na doon? At die hard sa kanilang pananampalataya. Sayang naman Brad. Mabait yung kapitbahay ko Brad, namamatay. Born again yun. Ano sinabi sa atin ng ating Catechism of the Catholic Church? Ang banggit ito ganito. 848. Babasahin natin yung 847 nga pala. This affirmation is not aimed to those who throw no forth in their own but do not know Christ and His Church. Hindi lamang pala ito punting yung nag-aim. So those throw no forth on their own do not know the gospel of Christ, His Church, but now who nevertheless seek God with his sincere heart and moved by grace and try their action to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those to me achieve eternal salvation. So yung mga nasa loob ng simbahan, delikado pag ikaw ay umalis. At yung mga tao naman na walang alam, ignorante, hindi alam ang gospel, hindi alam ang tunay na simbahan at namumuhay na banal, namumuhay na sincere heart sa born again, Alliance, Methodist, Baptist, sila po yung maliligtas. Pero kung alam mo ang katotohanan, pero ikaw ay umalis, ay problema mo na yan. Problema mo na yan. Now, gaya din yung nangyari itong si Kaluyi ako, galing daw siyang Katoliko, lumipat sa ibang sikta, hindi kawawa ka. Dapat sana, kapag payo ko sa inyo, kung lumilipat kayo ng ibang sikta, aralin nyo muna ng husto ang ating simbahang Katolika. Bakit pagsisihan nyo ang simbahan? Walang kasalanan ng simbahan, ikaw ang may kasalanan. Ang simbahan hindi nagkulang, ikaw ang nagkulang. Bakit ka pa lumalabas? Hindi naman tinuro ng ating simbahan na labas ka ng kwan, wala kang kwenta dito, wala naman. Kagusto mo yan, lumabas di lumabas ka. Iniwan mo yung simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, wawa ka. Magandang gabi po at sa lahat na nanonood ngayon, mabuhay po kayo. Watching from Osamis City, si Jocelyn Cabales. Ilas po din siguro ang tunay na totoong sulpot ay sandali lang ang tunay na totoong sulpot ay Katoliko. Ebidensya nga. Ebidensya nga tunay ng sulpot ang Katoliko. Ang hingsulpot dito sa Vatican City sa Roma. Bakit wala pang Roma? Bakit wala pang Christianity sa Vatican City? May Kristyanismong Romano na. Kaya ina-adapt lang natin yung term Roman dahil that's hindi po racial kundi ecclesiastical po. Yan po ang sentro ng ating pananampalatayang Kristyanismo. Dahil yan po nilipat ang kaharian ng Diyos ng buhat ng sinabi ni Kristo na ang aking kaharian ay ililipat to sa mga taong nagbubunga ng marami. Ito yung Roma Kaya ang Roma, hindi nyo makakaila yung Roma. Maraming santo na namamatay doon. Yung mga martir, in short. Nagpakasanto, namamatay para lang makuha yung Roma into paganismo, from paganismo into Christianity. Diba? So, klarong-klaro po. Yung pag sinabi mo, sulpot. Sige, anong taon sumulpot ang Kristyanismo sa Roma? Yung Christianity. Sige, sabi mo, sulpot dyan tayo, sulpot. Sige, napunta doon sa Roma, nagsimula. Bakit wala pang Christianity doon sa Roma? Mayroon ng Katoliko. Bakit yan? Nababaw talaga ng pag-uunawa mo. At hindi nagsimula ang simbahang Katolika sa Roma. That's according to the history si Brother Joserel John Yonson. Natatawa tuloy ako sa inyo. Si Daig kanina, pinasok ko yung live niya, ayaw na magpapasok. So alalahanin ninyo, the Roman Catholic Church traces its back, traces the life
of Jesus Christ back to the apostle. Ayan o. Meron din tayong New Book Knowledge Encyclopedia. Ang banggit po kasi dito is the history of the Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem almost 1,000 years ago. So, nanggaling pala sa Jerusalem. Paano sabihin ninyo na, ito pa, the church may be considered as the society that Jesus founded. Tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala akong pakialam kung ayaw nyo maniwala sa history. Di kayo, manirahan kayo sa Pluto. Wala namang history doon eh. Namumunga ang Roma na sulpot ng sungayan. Ebidensya. Maglatag ka ng ebidensya. Huwag kang, sa korte kasi, kapag wala kang ebidensya, pauuwiin ka talaga. And your allegation is not true. Hindi totoo yan. So, pag sinabi mong sulpot, magbigay ka ng ebidensya ng Roman Catholic Church, nagsimula lamang sa Vatican City. Ano bang meron sa Vatican City? City lang naman yan. Ano meron? Meron dyan nakaupo ang ating Santo Papa. Dyan nag-opisina, kumbaga si San Pedro. Kaya nga, meron dyan libing ni San Pedro, di ba? Ayaw nyo maniwala, di mag-provide ka ng ebidensya kung saan nilibing si San Pedro. Ay, gano'n kasimple lang. Kasi ako, sa totoo lang, seryosong usapan ito, I don't believe your allegation. If you do not, kung wala kang ebidensya, maglatag ka. Maglatag ka ng ebidensya kung sabihin mo, gandang gabi sa ikalinggo ng Kwaresma, 5 blessing. Nasa blessing you, bro. Pray for us. Si Michelle Diongzon. So maglatag ka ng ebidensya. Kung talagang nagsimula ang Roman Catholic Church sa Italy, sa Vatican City, so you have to present an evidence. Limawa, ako, sabihin ko sa inyo, nagsimula ang Sabadista sa Amerika. Meron ba ang ebidensya? Meron tayong ebidensya. Meron pang ebidensya. Ngayon, saan ang ebidensya ninyo na ang simbahang Katolika ay nagsimula sa Vatican City? Sige. Alam nyo ba ang sinabi sa history? Hindi ko naman sasabihin na bugok ay ng history. Maniniwala kayo ng history. Gamit nga si Bacalares ng history, yung idol ninyo. Pero yun lang pabor sa kanya. Hindi ko naman sinasabing bugok kayo or wala kayong mangmang sa history. Hindi ko naman sinasabi yan. Pero ang sinabi kasi ng history, tingnan ninyo sa pahina 179. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus. Ano simbahan ito? Di ba Katoliko? Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Roma bilang martir. Ang paniniwala na ang mga obispo ng Roma ay kahalilin ni Pedro ang dahilan kung bakit ang Roma ay naging sentro ng simbahang Kristiyano. Intindihan nyo ito? History yung binasa natin Bot-bot. Sinungaling ka pala nagsulat ana sa history ang gitukod daw ni Kristo usapod ka member sa sulpot Katoliko. Maglatag ka ng ebidensya nga. Sinong author? Ito. May meron akong binasa, kasaysayan ng daigdig. Si Grace Estela si Mateo, Doctor of Philosophy. Meron ka bang ebidensya na Katoliko ito? Sige, ito yung sabi nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal upang kalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa loob ng simbahang Katolika at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatawan. Wala sa Seventh-day Adventist. Nasa simbahang Katolika, So, paano to? So, sabihin ninyo, Katoliko ang author. Sige, maglatag tayo ng ebidensya na born again yung author. Yan. Philippine Ionic Mission. History of the Republic of the Philippines. Si Dr. Sonia M. Saidi, proud pa nga si Mr. Bacalares gamitin ito dahil, history, si Saidi yung may sabi. Ako dalawang ebidensya, pangatlo yung encyclopedia. Hindi ko na lang ipipilit sa inyo yung encyclopedia. Pangatlong ebidensya to. Basahin natin tong pahina 123. Christianity Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion.
saintly. This religion was in origin being founded by Jesus Christ in Palestine. Meron na ako 3. Gusto mo ng pang-4 ebidensya? Gusto niya pang-4. Meron ako pang-4. Hindi Katolikong author. Sige, maglatag ka ng ebidensya mo para maniniwala, para patas tayo. Na simbahang Katolika Romana nagsimula lamang sa Vatican City, kaya sulpot. Sige, latag. At sasabihin mo, mga author natin Katoliko, latag ebidensya. Evidence, yung solid talaga evidence. Anong sabi dito? Roman Catholic founded by Jesus Christ. Who named St. Peter the First Vicar, the World Almanac and Book of Acts. Bakit ito? Sabi niya, sungayan daw tayo. Basig nakalimot ka nga ang sungayan mo rin nakailas yung isig kasungayan. Kalimot ana, noon siya magkang dali abog kay malimot nimo. Ebidensya. Sabi niya, sungayan tayo. Yung kalimot nga ang misungay, sariling nakakilala sa kapwa niya, sariling misungay. So, ebidensya, maglatag ka. Maniniwala lang ako sa mga allegation mo kung mayroon kang ebidensya. Sa korte, Brad, parang sa debate, parang kaso po ito we have to, kung parang sa Senate hearing ito. So, pag wala kang sapat na ebidensya, useless. Nagpunta ka lang dito sa Senado para patunayan mong ebidensya. Maglatag ka ng ebidensya. Kung wala kang ebidensya, ibig sabihin po, palpak kang mga ngaral. Naniingon pagyud ka nga, sungayan ta, ayaw kalimot, nga ang isig ka sungayan. Mura po'y nakailas siyang kaubang sungayan. Wala ra. Mura na wakwak bang, wakwak. Mura na nakailas siyang kaubang wakwak. Ang kawatan, mura sila yung nakailas ang isig kakawatan. Pariho man silang tana. Wala lagi na ebidensya. Basa lang sa ilang bro, si Udol Sam Martuilias. Wala. Kung ebidensya yung hihingiin natin, kaya ayaw niyang di siya matawagan dahil kapag matawagan siya kawawa siya. Baka kagaya din siya ng isang kasama niya na pumasok dito sa live, kalaon ay pinutol yung tawag niya. Pinutol. Yan ang tawag nito sa kanilang mga estilo. So dapat alam, kailangan daw ebidensya. Of course naman. Kailangan naman kasi ngak. Onya, wala kang ebidensya. Sige, sinabi mo, di ba? Nagsimula kami, galing kami, sulpot kami, galing Vatican City. Provide an evidence. Madali sabihin yan. Madali sabihin, nagsusuka ka, lasinggiro ka, nagtatay ka, ebidensya, meron? Wala, di ba? Kaya mo nasabi na, uy, mayroon palang sasakyan na dumaan dito kanina. Bakit, Brad? Mayroong bakas. May ebidensya, di ba? Evidence is very important. Bakit nasabay mo na, uy, binaril pala ito? Mayroon kang ebidensya nakita. May basyong bala at mayroon siyang tamang bala. Diyan, the evidence is very important. Pag sinabi mo, galing Vatican din, cite as an evidence. Kung doon ka sa kumuha ka ng tawag dito yung source sa internet and provide. Saang source? Wikipedia? Yung Sakura? Saang source? Yung GPT? Kuha ka. Source, nagaling talaga kami ng Vatican. At before Vatican City, wala pang Roman Catholic Church. Yan, kumplituhin mo yung detalye. Galing ang simbahang Katolika sa Vatican City. Sige, palagay natin galing. At sinong nagtayo dyan sa Vatican City at sinong mismong founder Catholic na yan? Yung Roman Catholic. Provide na evidence. Wala kang maiprovide na ebidensya.
balik ka na lang dito pag may ebidensya ka na, ha? Oh, sige. Uwi. Oh, uwi. Next. Oh. Ayun. Balik ka na lang dito pag may ebidensya ka. Oh, next. Oh. Ganyan kasimple. Kung wala kang mailatag na ebidensya, pagkatoy-toy, kaya nga, sinuway ka na sa kaibigan mong si Balatra, toy-toy ka raw. So, pag mayroon kayong accusation laban sa simbahang Katolik, halimbawa, si Discipleship Journal, sinabi niyang, mali, hindi po si San Pedro ang unang Santo Papa. At maglatag siya ng ebidensya. Kung hindi si San Pedro ang unang Santo Papa ng simbahang Katolika, who is the first Pope? Si Bulawan, napipilitan na lang sa sinabi si Virgilio. Layo naman nun. Sige. Ilantad ninyo ang ebidensya bago kayo magsabi na talagang sulpot kami. And where is your evidence, by the way? Sabagay, sulpot naman kami, di ba? Sabi nyo. Palabas mo yung ebidensya mo. Saan mo kinuha yung ebidensya mo? Kung online, sige, kuhan sa tawag nito, Wikipedia, kung online, William Miller daw, bro, ang una. Kaya nga follower sila ni William Miller. Diyan nagsimula ang Subadista. Gadawit pa nila si Ignacio. Meron akong letter na Ignacio dito about, sabi ni Daig, si Ignacio, Katoliko, obispong Katoliko, di wow. Pero sabat keeper talaga siya. Ang tanong, anong klaseng sabat? Ini-insist si Daig, Sabado. Meron akong sulat, mga quotation po ito ng mga church father. So, tignan natin yung quotation ng church father. Sabi niya, mayroon bang pirma ni San Ignacio dyan? Naghahanap siya ng pirma. Hindi alam ni Daig na naniniwala din siya sa mga sulat ni Ellen White na wala namang signature si Ellen White. Sabi niya nag-produce kami sa Philippine Publishing House. Sila daw ang may-ari sa Philippine Publishing House. So palagay na lang natin, kayo yung may-ari sa Philippine Publishing House. Ang tanong, parang nauulol kayo. Nag-publish kayo ng mga libro, nag-publish kayo ng mga sulat ni wala mismong signature galing sa may-ari. At ipinaniniwala ninyo na yan ay sulat sa may-ari. Parang ulol kayo kung gano'n, kung signature yung pagbabatayan. Diba? Parang ulol yan. Ito, sabi ni San Ignacio sa About Sabbath. Those who were brought up in the ancient order of things, example Jewish, have come to the position of a new hope, bagong pag-asa, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. Letter po ito ni San Ignacio noong sulat niya 110 AD. Ayaw ni Daig maniniwala dito dahil sabi ni Daig walang signature ni Ellen Goldwhite ni San Ignacio. Hindi na kailangan signature, sulat niya yan, pinipreserve yan ng simbahang Katolika. Alam ninyo yung isang veterano at kilalang doktor ng Seventh-day Adventist, matapos niyang basahin ang statement ni San Agustin with regards about Trinity, nagpa-convert siya ng simbahang Katolika. Kayo, ginawa niyo yan? Sige, provide evidence. Parang ulol din kayo. Apartment o bodega sa Kupras ang simbahan sa mga sulpo. Si Victoria Rapos. Tignan ninyo sino bang hindi malilito? Ako dito sa amin, mayroong kuwan sa isang kalsada, ito Palayan. Sa likod Palayan din. May mga blocky talaga. May mga So mayroong isang, hindi ko alam, na simbahan pala ng Christian Fellowship Church. Hindi ko alam. Nung dumaan ako kasi highway, magmotor, ano ba yung klaseng barhouse na yan? Na parang, kung hindi lang sana sila naglagay ng karatula, Christian Fellowship Church, along National Highway, ay
Ko. Parang baraos na nagka-cancer sa loob. Hindi naman cancer ang pinagparito ni Kristo sa mundo. O, yung mga Seventh-day Adventist. O, hindi ninyo maintindihan kung sila ba'y sumamba o ano. Dahil nag-video okay sa loob. Ayan, kanta. Pwede ba yan? Di ba yung sabi, o, tignan ninyo. Natupad ba ninyo ito mga Seventh-day Adventist? Na ang salmo sa Bisaya, ha? O awit sa Tagalog, sa English is psalm. Natupad nyo ba ito? Na awitin ang mga salmo? Asa man na natuman, si Katoliko ra. O, gikanta ang salmo, kay mo man na ingon. Nag-awit sa mga salmo. O, niya karon ang pangutanaan nila, mag-awit sa salmo? O, wala. Moy salmo, inyo, libog punta ninyo, o sa manik. Kuan ba ng inyo ha? O video 5 ng inyo ha? Libog tanin nila. Kay ang ingon sa Biblia, gaawit sila og mga awit sa mga salmo. Now, ang pangutana anig doon na bay, doon na bay tawag aning niang kining niang salmo ning mga laing sikta. Wala sila salmo, brad. O ngilaha mumho. So Katolik ng budiga kay mao ang unang sa sulpot des Vatican. Saan nga yung ebidensya mo? Para maniniwala ko sa iyo. Saan nga yung ebidensya mo? Sige, sabi niya, budigang kupras ang simbahang Katolika. Budiga daw. Ipapakita ko sa inyo ang simbahan ng Seventh-day Adventist. Ipapakita ko sa inyo ito, ha. Sinabi niya, budiga tayo. Sige. I-search natin ang simbahan ng Seventh-day Adventist. Kung sino ba talaga ang budiga. Ina natin to, ha. Dali lang. I-search natin kung talagang budiga ba ang Katoliko at i-search natin kung talagang budiga ba ang Seventh-day Adventist. MGS na. Yan. Ito. Yung pinost ko ito sa social media na umani ng sari-saring reaksyon. Ito, sandali lang. Tignan natin to, ha. Ang kanilang mismong simbahan. Huwag kayong kukurat. Hanapin natin yan. Sabi niya di ba, budiga yung simbahang Katolika. Tignan natin kung sino yung budiga. Photos. Yung KMG. Sandali lang, ha. Ito. Sandali lang. Yan. Ito. Papakita natin to. Ayan. Ang ganda pala na simbahan ng Sabadista, diba? Kita ninyo sa kamera. Ang ganda talaga ng simbahan nila. KMGS na yan. Gabi ng lagim. Ang ganda na simbahan nyo at sabihin nyo parang budiga yung simbahang Katolika. Kayo pala budiga. Kayo pala ang budiga. Daghan na sila, bro. So by the way, aware kayo, ha. Alert kayo. Nag-chat kami ni Father Darwin, ito pala na account na ito, kung sinong nakakita, Reverend Father Darwin Gitgano. Ayan. Kinonfirm ko ito kay Father kasi mayroong mga reels, video ni Father. Sa timeline niya, video ni Father nakapost. So nagtaka ako, 15k followers. Yung sinabi ko, Father, sa'yo ba to? Ang sabi ni Father, hindi yan, akin.
Bakit may mga video na tawag nito yung kuan, yung nakapost sa kaniyang kuan, kasi kinuha lang daw. O tignan ninyo, baka ibang siktang gumawa nito. Ang ikababahala natin, baka manghingi ito ng kung ano-ano, pira, kasi gamit yung pangalan ni Padre, di ba? So, ayan. Magandang gabi kay Reverend Father Darwin Gitgano. Uy, bakit your video is containing yung kanta ko? Iba na si Mita ngayon. Iba na si Mita dahil hindi na basta-bastang si Mita. Pag konting video lang natin, i-block niya yung video natin dahil copyright daw. Baka naman kasi matanggalan tayo ng kuanimita. So ngayon is wala na muna tayong entertainment for video. Okay, kung meron man siguro is kuana lang. So anyway, aware kayo, Bodega Kuprasan, magagara yung katedral natin na naipost ko sa Facebook, di ba? Yung ilang picture yun, bro. Yun mayong gabi yan, simbahan Bodega Way mga ribulto. Tanawa ang simbahang Katoliko lagmi kitag mga katedral. Kung naapod tay kapilya, kung naatas bukid-bukid, lagmi dya pog design ang atong kapilya bisag bungbong ragamakan kay ngano man nadiha ang gitawag na to og Blessed Sacrament. Ilaha bisag amakan ng bungbong wa gyud mura lagi puy agkwan. Mga lagmi kini atong parokya, katedral, las Ginoo ko. Na ako mga followers na from Jerusalem, si Brother Idna Abay-Abay, si Brother Dante Magallanes. O sa may giingon, musta na mo dia? O sa may giingon laan, may mga Sabadista driver pro apartment rabang ay ta. Pwede na basta may drums, guitar at officiating pastor. Kahit backyard at lang. Pwede na basta may drums, guitar at officiating pastor na. Ang ending ani is tawag nito parang missing Pilimon na yung principal. Gusto ko nga mag-artista. Di ka po'y na ko og pastor. May allowance, why membro. Manimpad kining pobres Amerika. Magpakyot sa taga pero sa kilid balay idol na ay gi sukdo sa kilid ba Pulagpakaw, kuya wag pangalan ni mo sa Pulagpakaw termino sa mga kuwang-kuwang ug buot dito diri sa amo Pulagpakaw. Nabitaw gamay, tawgon na mo diri Pulagpakaw mo to. Kuya Pulagpakaw simbahan pero sa kilid balay idol na ay gi sokdo, asa ning sokdo sa kilid. From Cagayan de Oro nagsigi ko og tan-aw sa imong program, bro, si Rogelio Galon Jr. Senior, no? Puro lang na sila tumo-tumo, bro. Di mang pariha sa imong dokumentado, bro. Punto por punto litso lakbay Katoliko. Ay mo ni si Brad Linor Flores, mo ni ang atong kuan ba? Kung maingon man gud ta nga sulpot ang simbahang Katolika, kung sabihin natin na sulpot, Brother Armando Sagarino, you have to provide evidence. Muingon mo nga gikan tag Amerika, provide. Di ba? Muingon mo nga gikan tag Vatican City, you have to provide an evidence. Kung wala kayong mai-provide na evidence sa uwi, balik ka na lang dito pag may dala ka na, ha? Ay, Brad, meron akong dalang ebidensya. Saan? Notebook. Uwi.
Ebidensyang legal. Ay, pero meron akong legal, o ano? Libro, sulat namin, yung book nito, eh. Uwe. Bias. O, dala ka muna ng ebidensya. O. Ay, meron ako ebidensya. Chat GPT. Chat ba yan? Chat GPT. Sokdo na gapuyo pamilya ni Pastor Agoy. Bro, unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Sino ba ito? Ingon nila tapulan daw ang pastor. Sa ako gihan ang pastor. Mandaot sa Katoliko, pero tapulan kay init mag-hornal. Correct ka, Brad. Daw. So, uli dito. Balik. Brad, ano ko nakuha ba? Chat GPT. Chat GPT is not standard references. Dili na real nga mura na siya binuang pwede pa nagbutugan, pwede sa dili. Hindi na serve as standard reference ang Chat GPT. Di ba na tanawar ko ng ubang mga pamahayag sa Chat GPT, mayong Katoliko sa San Pablo, ang uban mayingon pug dili. Dili na siya para ng Quora. Ang kanang Quora dili na legit nga source. Unsa man ang Quora? Kato ng mga argumentos uban bang gitampo-tampo diha kunuhay. I-approve sad. Walang dili na legit. Unsa man legit? History book. Encyclopedia Britannica, uban pang klaseng encyclopedia. Kasaysayan ng daigdig, history of the world, Philippine history. Kung diha ta sa online, if online po yung pagbabatayan natin, hindi ibo kasi high-tech na tayo ngayon, di ba? Ang legit source na pwede natin gamitin is Wikipedia. At saka yung Britannica Encyclopedia, Oxford Language Dictionary. O kaya kung mag-search ka kung ano meaning, may Oxford Language Dictionary. At yung mga sources na protestante para hindi bias. Like for example, mayroong article ng Jehovah's Witnesses nagsabi, pwede natin gamitin yan. Kasi hindi yan bias. Unlike doon sa mga sinasabi nyo Chat GPT, uwi. Oy Brad, meron ako Quora, uwi. Balik ka muna pag may ebidensya ka na. Sabi, meron ako Biblia. Paunawaan sa Biblia. Uwi. Dahil ang pag-unawa nyo sa Biblia, mali yan. Shout out from Jinsan, si Jonard Nadal. Pag maingon kita, faksiw, adobo, good ebs, Brad. Gapo. Pag maingon ganita og ebidensya, hatag kag factual evidence dia. Padi ka kahatag ng factual evidence, uli sa dito, balik na kag naka-ebidensya, ha. Taga Pantukan Davao de Oro ko, bro Eugene, nagtanaw sa imong duha ni Father Darwin. Salamat kayo, bro. Dagan akong nagkatunan bahin sa Biblia, dalaygon ang Dios. Dalaygon po, salamat kayo. Landagan sa Kupra, andahan sa Kupra ang simbahan Paulista. Brad, ipa-define usa sa sulpot kung unsa ang meaning sa sulpot para masabtan kung diin sila gikan. Yes. Kaya nga kung moisgot man gud ta og kasaysayan sa atong simbahan, importante man na. Kay para jud makahibaw ta ba kung asa dapit nagsugod ning atong simbahan. Kana moingon sila nga among simbahan nagsugod na ning tuiga pero among doktrina gikan pag ginas creation. Normal nga moingon mo ang inyong doktrina gikas creation kay nangupya raman mo gikan sa Biblia. Wala ang Biblia, wagi simbahan matukod ninyo og diha mo nangupya og doktrina. Unya atong timan-an nga ang yawa muray hilig kayo mag-xerox. Timan-an nato na ba? Ang yawa hilig kay xerox. Di ba? Hilig kay xerox. Una diha man-an nato nagpagayo ha kay post na ko ning kunbo na mo ni Padre. Salamat kayo, God bless.